Mami. Yes, JJ, ano yun? Pwede ba akong sumakay sa rides? Saang rides ka naman sasakay? Doon, mukhang masaya dyan, What? Sure ka ba dyan, anak? Oo naman, Mami. Kakayanin mo ba yan? Oo naman, Mami. Sige, basta mag-iingat ka, ha? Ayoko nang may masamang mangyayari sa'yo. Yay! Mami! Nandito na ako! Magpapadulas na po ako! Naman bumaba sa padulasan nito ni JJ. Anong oras na? Hindi pa rin siya nakakadulas pababa. Nak, balikan na lang kita bukas, ha? Pag nakababa ka na, ha? And ito na nga ang toy na re-review natin for today. Ito ang ating Jurassic World Dominion Dreadnoughtus. As you can see, 5 feet daw siya pag nabuo. Kung gusto nyo mapanood yung buong unboxing natin for this toy, nandyan yan sa link natin dyan. Kasi ginawa natin yun ng live. And also, dito sa live unboxing natin na yan, dyan na rin natin pinakita kung paano natin binuo mismo yung buong dinosaur natin na ito. And pag na-unbox natin siya, as you can see, eto na siya. Ayan na siya. Sobrang laki niya, hindi na siya magkasya dito sa ating camera. Kitang-kita nyo pa yung aking LPG calendar dyan. Siguro maganda gawin natin mag-aerial shot na lang tayo. Check muna natin yung details niya dito sa head. Ang dari naman yung details. Okay na yung details niya dito. Kung makikita nyo yung mga molds niya dyan, ganda. And then parang may mga makikintab siya na part. So parang mukha siyang mamasa-masa. Pero actually hindi. Mukhang sa paint up lang. Pero ang ganda ng skin niya. Yung texture ng skin. Grabe. Hanggang pababa na yan. Hanggang dito na yan sa body niya. Grabe yung texture talaga. As in, sa laki niya na to, talagang pinagtiyagaan nila yung texture na yun. Hanggang dito sa kanyang buntot. Sa dulo. Ayan, yung dulo ng buntot. And then pagdating dito sa paan niya, ganun pa rin yung pinaka-details niya. Ang isa sa pinaka-problem talaga, commonly yung mga nails nila dyan sa paa, hindi na naka-paint. Yan, hanggang sa ilalim ng paa. Ganun din. Ayan. Okay? Yung makita ka ditong logo ng Jurassic Park. Ayan. Then, ang gusto ko ma-appreciate din natin dito is yung sa belly color niya, iba. Simula doon sa dulo, ayun, hanggang dito sa baba, sa ilalim, pababa, hanggang dito lang sa part na to, yung color brown niya. Pero pagdating dito sa dulo sa likod, sa tail niya, wala na. Pagdating sa top view niya, ayan, makita niyo may mga patterns silang ginawa dyan na paint. Comparing it sa naunang Brachiosaurus na talagang parang isang buong brown lang talaga siya, diba? Pero yung pattern niya dito hanggang dito lang sa gitna ng tail niya. Then random pattern lang naman. Actually, ang pinaka main reason daw kung bakit nila nilagyan ng pattern itong Dreadnoughtus, kasi yun yung iniiwasan na nila, yung mangyari tulad sa Brachiosaurus na isang buong brown lang siya. So kung hindi nila to nilagyan ng pattern, imagine niyo rin na parang isang buong blue lang siya, dark blue. Mas less interesting siya tingnan. Kaya mas nagbukang buhay si Dreadnoughtus natin. Okay, so right now, let's proceed na sa kanyang articulation. Oh my goodness, di ko alam kung paano gagawin yung articulation niya dito. Okay, so para sa articulation niya, dito sa head, itong part niya na to, akala mo may articulation siya kasi may hati Pero no, wala na daw. Wala na siyang articulation dyan. Pinaka-articulation niya na dito sa taas is itong kanyang mouth. Ang cute ni Dreadnoughtus dito. Ang cute ng bibig It's like, open your mouth. Pero ang ganda ng detail sa loob kasi iba pa yung color nung kanyang ngipin dyan. Nagtutoothbrush talaga siya. Maganda ang ngipin niya. Hanggang sa taas, dun sa loob. Diba? Even yung mga gums niya, yung dila niya, iba yung color compared sa gilid din ng mouth. Which is good. Ganda. Susunod na articulation niya is dito na sa part na to. Wherein, syempre, naiikot mo ng ganyan. So, pwede siya magmukhang ganyan. Para siyang chicken. Next is, dito sa part na to, akala mo meron din. Kasi may hati din siya Wala rin pala siyang articulation dyan. As in, naka-fix lang itong neck na to. Okay? Ang susunod mo na ng articulation dyan, itong part na ito. Pwede mo i-left and i-right. So, pag tinignan mo nga naman siya sa top view,
Hanggang ganyan, yung pwede niyang mabend, yung neck niya. Goodness, ang laki. Yan din sa kabila. Maganda yung ganyang klaseng articulation nila, especially sa mga long neck. Hindi lang natin gaano makita dito dahil sobrang laki niya at hindi siya kasya sa ating camera. Wala siyang articulation na up and down. Next na articulation niya dyan is dito na sa part na to. Dito naman is yung up and down niya. Yun na yung pinakasagad niya na up, and then yung pag binaba lang yung neck niya. Yan. Nakakapagod. Technically, yan yung pinakamababa niya na articulation sa neck niya. Itong pinaka-itsura ng Dreadnoughtus natin dyan is pag ganyan siya. Not unless sabihin niya ulit na chicken. Ang maganda lang dito sa articulation na to, dito sa part na to, matigas siya talaga. Kailangan mo ng maximum effort para lang mai-allow mo itong part. Is for me, okay lang kasi mahaba tong part na to, kailangan talaga na magsusupport sa part na to. Ngayon dito sa paa niya, ito yung medyo nangihinayang ako kasi as in limited lang talaga yung articulation niya sa paa dahil dito sa front legs niya, yan ang pinaka forward niya, then yung backward is ganyan. Actually may 3 locks lang siya, 1 dyan, 1, 2, 3 lang yun. So wala na siyang ibang articulation or any tiltage dito sa paa na to. Like parang pag tinayo mo siya ng paganyan, babagsak na lang siya. Pagdating naman dito sa back legs niya, articulation niya ganun din. 1, 2, 3. 3 points of movement lang. And dito sa back legs niya, pwede naman mangyari na i-posing mo siya ng parang tumatakbo or tumatakbo. Ewan ko ba kung bakit mo maisipan na i-posing to ng jumping position. So para siya nagkukuyakoy na lang sa sarili niya. Now, pagdating dito sa tail niya, is pa-sideways lang siya. Dito natin siya kunin sa top view para mas makita nyo yan. So, pa-sideways ng ganyan and pa-sideways ng ganyan. Walang any up and down dito sa tail niya na to. Ang susunod na articulation niya sa tail niya after dito is ito nang sa dulo. Wherein, ang pwede mo lang gawin is na-rotate mo lang siya ng ganyan. Again, itong part na to is rubber na. Rubberish na itong part na to. Pero pagdating dito, hard plastic itong part na to. Now, para sa kanyang full size, sabi nga sa box, is aabot siya talaga ng 5 feet. Guys, totoo guys, 5 feet, umabot siya ng 5 feet. Huwag na natin pahirapan yung sarili natin. Basta from head to dulo ng buntot niya, 5 feet siya. And ang maganda niyan is compare na rin natin siya sa iba pa nating figure, ating Jurassic World Dominion Mosasaur. Rawr! So nakita nyo naman, nanguluntoy si Mosasaur natin. Siyempre, hindi pwedeng wala yung ating mighty T-Rex. Yan na siya. Siyempre, lagay na rin natin ating Hammond Collection na Triceratops. Paliit ng paliit. Mas liitan pa natin dahil nandito si Dr. Ellie Sattler. Yan. Halos di na natin siya makita. Hey, I'm here! And maganda niya, i-compare na natin yun, no? Yung may spaceship dun sa gilid. Kung walang natin yung comparison ng size niya, ito si Autobot Ark. Siyempre, since nandiyan si Autobot Ark, hindi pwedeng wala dyan sa ating Decepticon Nemesis. The Nemesis and the Ark itself is malalaki na kasi mga Titan figures siya. How much more na tinatower down lang sila netong Dreadnoughtus natin na to. So yan ang ating size comparison. So if you are going to buy this huge, gigantic figure na to, ang price rin niya is around 6,000 up to 8,000 pesos. Depende na lang again kung saan market kayo makakuha ng Dreadnoughtus nyo na ito. Pero sa atin, nakuha natin siya sa Artoy. So special shout out sa Artoy dahil sa kanila tayo nakascore nitong humongous na dinosaur na to. So there you have it now guys. Ito na ang ating Jurassic World Dominion from Mattel Dreadnoughtus. What do you think of this humongous biggest figure na meron ngayon sa collection natin? Is it a go for you or a no for you? Whatever thoughts, please comment it down below. But for me, to be honest, hati ang opinion ko for this one. First, kasi I'll go for this. Why? Mahilig talaga ako sa mga dinosaur figures and isa to sa mga pangarap ko magkaroon ng mga ganito kalaking mga toy na kung saan I can play with them whole day. But medyo hati nga ako kasi pagdating naman sa price point niya, for me medyo mataas. Knowing na yung articulation lang niya is masasabi natin na limited yung articulation, even though na nagdagdag na sila ng articulation din dito and even dito sa gitna pa ng neck compared sa naunang Brachiosaurus na talagang tumutungo-tungo lang siyang gano'n. But still, again, may mga kulang pa rin na articulation, points of articulation, especially here and here
And kulang pa to ng up and down din dyan. Sana, especially pagdating dito sa legs niya, isang buo lang yan na up and down lang. Pagdating naman dito sa tail niya, talagang ito lang yung parang pinaka-articulation niya. Nawi-wiggle-wiggle lang yan. Wala nang any up and down and any points of articulation pa rito. Sa haba niya and sa laki niya, parang ang daming chance sana na nalagyan nila ng mga articulation niyan na mas maipopost natin siya ng mas maayos and mas maidi-display natin siya ng mas maangas at mas gusto natin. Nagpahatak talaga ng price niya is talagang yung size niya. Kasi so far, ito ang pinakamalaking toy na na-review natin dito. So far, ang pinakamalaking toy na i-display ko dito sa collection ko. Pwede mo na siyang gawing centerpiece ng collections mo. Okay, so nakakatuwa, maganda, nakaka-believe, di ba? Ang laki niya. Pero at the end of the day, parang bigla kang mapapaisip na, teka lang, sa sobrang laki nito, saan ko nga pala ilalagay ito, di ba? Kung talagang solid Jurassic Park and Jurassic World or dinosaur collector ka, itong Dreadnoughtus na to, another figure na kailangan magkaroon ka.